Brothers and sisters in the Lord, magandang gabi po sa ating lahat at kumusta na po tayo? By the grace of God, I'm still in Cagayan de Oro in our center located at Converted Pastor Centers, Lumbia, Cagayan de Oro City. At dito patuloy ako nagpahinga habang nagpapagaling. Ngunit in spite na nagpahinga, hindi umaalis, ang dami talagang bisita, no? Visitors from different parts of Mindanao are keep on coming, and we are so thankful to God that God has given this opportunity to encourage many others to return in the Catholic faith. So I'm here, no? Since walang electric fan, magpahangin muna tayo, brothers and sisters. Now, bukas I have to travel from Cagayan to Zamboanga for a commitment na in spite na medyo mayroon pa tayong konting adjustment sa ating paglakad, no, magbigay ako ng talk sa mga youth doon sa Zamboanga sa 29 ng 8 a.m. in the morning. So I'll be, then after Zamboanga, babalik ako sa Cagayan for more follow-up, no, sa aking kanang paa. No, but I believe that the Lord will grant the complete healing. No, I'm just following what is the advice of the doctor, no, as a wisdom we consider from the Lord. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, amen. Loving Father, in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, thank you so much for the favor blessings that you have given to me, the blessings that you have showered to me today. Thank you so much, Lord, for your kindness. Thank you so much for your love and mercy to me and to the ministry that I am doing and the community that I am leading, those who return to the Catholic faith. Open our heart and mind. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord, we pray. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po, Sister Brother Jimar, Sarigumba, Ilmi Dulan, and Sister Merna Mikito Galos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga panahon ito, mga brothers and sisters, basahin po natin ang Gospel of the Day. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not drive out demons in your name? Did we not do mighty deeds in your name? And I will declare to them, I never knew you, depart from me, you evildoers. Everyone who listens to these words of mine and acts on them, and will be like a wise man who built his house on the rock. The rain fell, and the flood came, and the winds blew and buffeted the house, but it did not collapse. It had been set solidly on the rock. And everyone who listens to this word of mine but does not act on them will be like a fool who built his house on the sand. The rain fell, the flood came, and the wind blew and buffeted the house, and it collapsed and was completely ruined. The gospel of our salvation. Praise be to you, O Lord, Jesus Christ. Brothers and sisters, sa ating ebanghelyo, no, na malinaw na bakit sila hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. No? Brother Romy, magandang gabi po. Sa ating mga viewers ngayon, magandang gabi na lahat ginawa namin. Gumagawa kami ng kabutihan, we perform miracle, we cast out demons. Pero bakit hindi kami makapasok? What is the problem? We are doing the
the law, no? Ginawa namin kung ano yung batas, ano yung tinatawag natin ano yung sinasabi sa batas. We are doing what is the law of the Father. Ano yung mga batas ginawa namin, no? And sabi ni Jesus, yes, ginawa ninyo ito. You are doing the law of God. You are doing what is in the law of the Father, but you're not doing the will of the Father. So ano yung kaibahan sa mga taong gumawa sa mga batas ng Diyos, ngunit hindi nila ginawa ang kalooban ng Diyos? So, Sir Jumilin, magandang gabi. Brother Boots, Dilara, ano bang kaibahan, no? Brother loves me and let Jesus decide. Just keep doing good and trust Jesus, no? What is the difference sa mga tao nga naghimo sa sugo sa Dios apan wala makatuman sa kabubuton sa Dios, Sister Edita? What is the difference of those people doing the law of God but they're not doing the will of God? Anong kaibahan sa will of God and the law of God? Because itong mga tao dito, gumawa sila sa ano yung sinasabi sa batas, no? Na sabi dito na ginawa namin ang we cast out demons, no? Sabi ng mga tao, sabi nila na Lord, did we not prophesy in your name? We prophesy in your name. Did we not drive out demons? Exorcism. Nagpalaya sa mga demonyo. Did we not do mighty deeds in your name? Gumawa kami ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Bakit? Kasi ginawa ninyo ang utos ng Ama, ngunit hindi niyo ginawa ang kalooban ng Ama. No? Brother Gab Alinio, Sir Edita Puentes, Brother Danny Mendoza, ginawa ninyo ang mga yung mga sinasabi sa batas ng Diyos, ngunit hindi niyo ginawa ang kalooban ng Diyos. No? So, anong kaibahan sa mga taong gumawa sa batas ng Diyos at sa gumawa sa kalooban ng Diyos, no? Sa Bisaya pa, unsay kalainan sa mga tao nga naghimo sa sugo sa Diyos apan wala makahimo sa kabubuton sa Diyos, no? Father Nani, magandang gabi po. Thank you sa prayer. Makatravel na ako pa Zamboanga. Hindi na mag-kratsis. Sabi ng John chapter 6 verse 40, for this is the will of my Father. So ano yung will of my Father? Kasi ginawa ninyo ang mga batas ng Diyos, ngunit hindi niyo ginawa ang kalooban ng Diyos. So ano ang kalooban ng Diyos? Ito ang kalooban ng Diyos. This is the will of my Father. John 6:40, everyone who sees the Son and believes in Him may have eternal life, and I will raise him up on the last days. Kasi yung mga Parisyo, yung kaniyang audience, gumawa sa mga kalooban ng Diyos. Ginawa nila yung mga batas, no, sa Old Testament. No, they are trying to obey what is written in the law of God, no? But they reject, they don't do what is the will of God, no?
Because itong mga audience, mga religious Jewish people, mga Pharisee, ginagawa nila yung mga yung mga alituntunin, batas ng Diyos, pero hindi lang nila nagawa ang kalooban ng Diyos. Sabi ng John 6:40 na ang kalooban ng Diyos, sino makakita sa anak ay sumasampalataya sa Kanya at bubuhayin ko siya sa huling mga araw. So may mga tao ngayon na ginawa nila ang mga nakasulat sa batas ng Diyos, ngunit hindi nila ginawa ang kalooban ng Diyos. Hindi sila sumasampalataya kay Jesus, no? So ganon ang ating makita, no? We have to look back, no? Or tingnan natin ang ating paglingkod ng ating sarili. Baka busy tayo everyday sa paggawa sa mga nakaayon sa batas ng Diyos, ngunit hindi natin nagawa ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos na sino man makakita sa anak at sumasampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Brother Real Imasi, shout out po, may gabi, and Sister Juliana Magbanwa, and Sister Nilia Rusa, magandang gabi po sa ating lahat. And Attorney Orly Vicente Montalban, Attorney, magandang gabi po. Brother Joby, Sister Joby Lokiliano Alacui, Sister Pahilan Compuridondo Peter, Sister Isabel Ilagan from Manila, and sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayon. Kaya we need to evaluate, no? Dapat natin isipin kung ano ba ang kaibahan sa pagsunod sa batas ng Diyos at sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Maraming mga tao gumagawa sa batas ng Diyos, ngunit hindi nila sinusunod ang kalooban ng Diyos. Pero ang isang tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos, gumagawa sa batas ng Diyos. Pero maraming gumagawa sa mga nakasulat sa batas, ngunit hindi nila nagawa ang kalooban ng Diyos na sumasampalataya kay Kristo. So yun ang ating ngayon. At sabi dito na sa ating ebanghelyo na hindi lahat na tumawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kaharian ng Diyos, kundi sila lang na gumagawa sa kalooban ng Ama. No? So, kaya, sa gabing ito, brothers and sisters, kung sinasabi na hindi lahat ang tumatawag, Lord, Lord, can enter the kingdom of heaven, no, we need a very, very deep discernment. No? Sino yung mga tao sa ating panahon na bising-busy sa paggawa sa mga nakasulat sa batas ng Diyos, ngunit hindi nila natupad ang kalooban ng Ama na sumasampalataya sa anak, kasi sa pamagitan ng pananampalataya sa anak kay Kristo Jesus, tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun ang ating nilay ngayon sa Ebanghelyo. So may mga tanong tayo sa ating mga kapatid, no? Na Brother Nui, paano ko madala ang aking anak na makabalik siya sa Catholic Church kasi naging converted siya sa dating daan? Hihinga mo na tayo ng malalim, ha? Pag dating daan, napakahirap yun, mga kapatid. Only the Holy Spirit can touch the heart of your son, my dear sister, and be converted. Kasi sa dating daan, no, ay talagang they are totally brainwashed, at pag hindi kikilos ang Holy Spirit, walang mangyaring conversion sa ating mga brothers and sisters na member sa dating daan, sa ating kapatid na Brother Eli Soriano. Kaya sa atin, in the midst of this challenge,
or these people who are trying to destroy the Catholic Church, it is also our challenge, my dear brothers and sisters, na ipaglaban natin ang simbahang itinatag ng Panginoon. Hindi naman tayo makipag-away, Brother Joey Olmido, hindi naman tayo makipagsuntukan, no, Brother E.G. Haber, Brother Roy Mark Canite, hindi naman tayo makipag suntukan. Ngunit dapat tayong makinig at magiging malaman natin paano natin ipaglaban ang katotohanan. Kasi sabi dito sa ating Ebanghelyo, hindi lahat na tumatawag sa akin ay makapasok sa kaharian ng Diyos, kundi sila lang ang tumutupad sa kalooban ng Ama. At ang kalooban ng Ama ayon sa John chapter 6 verse 14 na sino yung makita sa anak at sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Ako naman hindi ako magtatagal sa aking pagbabahagi kasi bukas very early will ride the bus going to Zamboanga City. Kaya let us pray in the closing prayer in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, ipagpatuloy mo ang pag-ingat sa iyong mga anak, lalo na sa aking mga viewers ngayon na nandito aking kasama sa mga oras na ito. Please, Panginoon, continue to bless their family, continue to show to them favor in order for us to serve you here every day, to serve you by doing good to others. As we end this series, we commit everything to you with the intercession of Mama Mary and all the saints through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Maraming salamat at God bless po. No? Sa daming bisita ngayon, medyo parang inaantok ako kasi pag 7:30, exactly 7, nag-uwian ng mga bisita. Pumunta ako sa aking tatay, nakipag-usap sa kanya, and then natapos ang usapan is 18, no? In the evening, mayroon pa ring pumunta para magbisita. So kaya sa akin, no, medyo palaging ganito inaantok, pero ang importante nandito tayo sa katotohanan. Maraming salamat po mga kapatid, Brother Noe Dura, Sister Bing, Brother Roy Mark Canite, Brother Johnny, Brother Soul Keepers. Thank you so much sa Jumelin Magarso, sa ating lahat. Thank you sa inyong pagsama sa aking pagbabahagi sa salita ng Diyos. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless all of us as we end this talk, Lord. Bless all my viewers with intercession of Mama Mary and all the saints through Christ our Lord. Amen. Father, Son, the Holy Spirit. Maraming salamat, Brother Rupino, Kerubin, Sister Lynn, me. Thank you sa lahat ng mga panalangin. Thank you so much.